Ngayong araw nga pala magluluto ako ng ginataang saluyot na may kasamang puso ng saging. Yan yung aking igagata for today. At saka mayroon akong natitira pa dried shrimp, and then ang tawag dyan ng iba ay heavy. So ayan nga pala, napagtanto ko nasira na pala yung aming gata kasi matagal nang nasa ref. So ayan, nagbubula na, kaya naamoy ko, sabi ko parang sira, kaya hindi ko na yan nagamit. And then ayan, nagigisa na nga pala ako. Kasi igigisa ko muna yung, kasi may bawang at sibuyas akong hiniwa. So gigisahin ko muna yung bawang at sibuyas na yan bago ko ilalagay yung ating saluyot with puso ng saging. Kasi yung puso ng saging din na yun ay almost 2 weeks na din sa ref kasama nung gata. Kaya sira na rin yung niyog na yun kasi pinakudkod na nila nung binili nila yun. And then nilagay lang sa ref pero nasira pa rin. Naamoy ko talaga na iba na yung amoy. And then yun nga, nung nakita ko yung tubig, nung nilagyan ko ng tubig ay nagbubula na. So ayan, igigisa na natin yung ating saluyot na kasama yung puso ng saging. At saka ganyan yung slice kasi in-slice na rin nila yung puso ng saging nung binili nila. And don't worry about tungkol pala sa sa dahon ng saluyot kasi mas masarap yan siya kapag na-overcook kesa sa i-half cook ang saluyot. So yan, masarap siya kapag nasusobrahan siya or naluluto ng sobra. And then parang yung luto niyan, kung mahilig kayo sa labong or dabong, parang dabong ang resulta ng luto na yan. Kasi yung puso ng saging ay parang crunchy kapag kinakain or nginunguya siya. Lalo na siguro dahil in-slice na nila. And then, ayan, naglagay na ako ng tubig para pampalambot ko muna. Papalambutin ko muna kasi baka nga matigas yung puso ng saging. Ayan, nilagay ko na rin yung ating dried na shrimp or parang baby shrimp. Ano ba ang tawag dyan? And ang ibang tawag kasi dyan heavy. Ayan. And then, papakuluan ko muna yan para lumambot nga yung puso ng saging. Kasi nga, nung binili yung puso ng saging ay nakaslice na. Baka pati yung mga matatanda ng balat ng puso ng saging ay isinama pa. Hindi kasi katulad sa atin na kapag tayo ay maglilinis ng puso ng saging, ay kukunin lang natin yung pinakaputi sa loob. At marami yung naibabawas natin. Hindi natin sinasama yung mga pinakamatigas na. Ayan nga, pinakuluan ko ng maigi nga. Kasi nga, yun nga, baka nga matigas kasi tinikman ko parang nakakain ako ng matigas, kaya ayan pinakuluan ko ng maigi. And ayan nga pala yung ipinalit ko sa gata. May buti na lang may gata dyan sa bahay na kinuha ni Maricel nung naggrocery sila, kaya ayan yung nagamit ko kasi nga hindi ko na nagamit yung kinayod na niyog. So ayan, buti na nga lang talaga at meron, kaya kung walang ganyan so magiging ginisa yung aking gata. So kaya natuloy pa rin yung aking gata. Kayo ba, paano kayo magluto ng puso ng saging at paano kayo magluto ng saluyot? So ayan, maraming klase. Kung sa Arabo pa ang sarap, marami silang ginagawa sa puso or sa saluyot. So ayan, yung ating ginataan ay almost done. Sobrang madikit kasi nga hindi ako naglagay ng maraming tubig. So ayan, almost done na yan, ready to serve na. Thank you for watching. Sana nakapulot kayo ng aral sa aking simpleng luto pero masarap. Thank you for watching and God bless. Be kind.